Sabi ko sa Petro, Teka, tatapusin ko lang yung tatapusin ko yung objection ko. Ang tanong niya ay ano? Tapos, Ano ang ang pagpipilian niya, pangalan. So, pakilinaw lang po yung tanong. Naguguluhan po ako sa tanong. Naguguluhan siya. Pakilinaw daw ng tanong. Ulitin ko yung tanong, ano ang sinabi ko kanina patungkol sa Petros? Si Kristo ba ito o si Pedro? Categorical. Ang sagot mo, si Pedro yon, yung Petros. Pero sumang-ayon ka na yung Petra, kasi Petra ang pagkakagamit dun sa ikalawang term na bato. Na sinang-ayunan mo, sino yon? Sabi mo? Si Kristo. Ang sabi ni Kristo, itatayo ko sa ibabaw ng batong ito. Yung bato na yon, yung Petra. Sabi mo si Kristo. Oh. Okay, next question. Okay. Pangalawang tanong, ano ang sinabi ko patungkol kay Petras nung naglatag ako? Patungkol kay Kristo? Ba itong Petras na ito o patungkol kay Pedro? For the record lang. Yung Petra, patungkol kay Kristo, kaya nga sang-ayon ka sa akin mismo eh. Isipin mo, binasa ko na nga sa iyo yung Greek eh. Amen, amen. Yung patungkol kay Pedro, yun yung una. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, Petros. You are Petros. Kanino ba itinayo ang iglesia? Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, sa ibabaw ni Petras itinayo. Question, okay. Sa pinag-usapan natin na konteksto sa Mateo 16:18. Saan specifically nangyari ang pagtatayo ni Kristo dito kay Pedro sa Cesarea? Ito ba yung tinatawag nating Baal Imron? Yes or no? Objection muna ako, moderator. Dahil ito rin yung idinagdag niya sa rules. Pagamat kayang-kaya naman nating sagutin yan. Kaya lang, wala yan sa stand ko. Siya ang nagpadagdag din ng rules na yan. Kung ano ang inilatag, doon siya magtanong. Sorry. Okay, Brother Dex. Doon lang sa itatag ni Sir Max ko doon. Okay. Ayon sa nilatag mo sa Mateo 16:18 din. And I tell you upon Peter, that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Ano ang kahulugan dito sa tinatawag nating walang lakas ang pintuan ng demonyo ayon sa Mateo 16:18? Ang kahulugan niyan, yung mga umanib sa tunay na iglesia, which is the true church, the Church of Christ, hindi na sila pananaigan o wala ng kapangyarihan yung ikalawang kamatayan. Hindi ibig sabihin yan, hindi na mamamatay yung tinatawag na pagkalagot ng hininga. Ibig sabihin, hindi sila kasama doon sa parurusahan sa dagat-dagatang apoy. Next question. Sangayon ka ba na itong tinayuan ni Kristo ay tinatawag itong lugar ng Baal kung saan merong isang rebulto ng Diyos-Diyosan? Mateo 16:18. Objection ulit ako, Mr. Moderator. Pwede niya maitanong yan mamaya sa second stand. Sabi ko nga, kung ano yung inilatag ko, which is yun ang dinagdag niyang rules, dun siya magtanong. Okay, Brother Dex, doon ka lang magtanong sa inilatag niya kanina. Okay. Sorry again, moderator. Mateo 16:18 pa rin tayo. 17. Jesus replied, "Blessed are you, Simon of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and by blood, but my Father in heaven." Agree ka ba dito na itong revelation na natanggap ni Simon na tinawag na Kefa ay galing ito sa Ama at ang Ama mismo ang nagsalita nito?
Agree ako na galing talaga sa Ama yan. Maliwanag naman eh. Sabi diyan eh, pinagpala ka Simon sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. Agree ako diyan. Pero bumalik ka doon sa topic natin. Ano? Okay. Napatunayan mo na nakahiga ang mga obispo nyo. Next question. Sa next question, sa nilatag ko kanina, yung kanina nagpatong ang batong dalawa ay acceptable sa Jewish tradition at Jewish Gemara, yung tinatawag nating teaching nila. Agree ka ba na ang dalawang bato nito, kung titignan natin ito sa teaching ng Hudyo, ay nakapatong ito, yes or no? Hindi ako agree kasi yung pinaniniwalaan mo, kinokontra nyo rin naman yan eh. Yan, yung inaagrihan mo, yan nga yung mga nagpapatay kay Kristo eh. Yung sinasabi mong teaching ng mga Hudyo, yan nagpapatay mismo kay Kristo. At hindi ang Hudyo ang magpapaliwanag niyan. Hindi yung mga tradisyon ng Hudyo ang magpapaliwanag niyan. Sorry. Time Next na? question. Time na daw. May oras ka pa. Hindi, may last question ka pa. May last question ko. Meron pa. So, ibig bang sabihin, hindi ka sangayon doon sa pinakita ko na referensya na ang Hudyo mismo ang nagsulat nito, kalahi ni Kristo ito mismo, hindi ka pala sangayon doon, yes or no? Oh, hindi ako sang-ayon sa pinakita mo kasi unang-una, imposibleng pinatungan ni Pedro si Kristo. Inamin mo yung unang bato si Pedro, ikalawa si Kristo. Saan nangyari yun na pinatungan ni Pedro si Kristo? Tapos yung pinapakita mo, hindi naman tayo ganun kasigurado na yan sulat kamay ng mga Hudyo. Pinapakita mo, cellphone lang eh. Ewan ko kung saan mo pa pinagpupulot yung mga referensya mo. Yung safety daw. Sige, Time na. Pangalawang latag, bro, Jordex. Pangalawang latag. sige, pangalawang latag. Okay, salamat no sa mabuti nating moderator at sa kapugali natin. So wala pala akong nilabag sa una kong stand. Nakita pala natin na the same pala kami ng stand. Ang argumento ko kasi dito, brother, papatunayan ko na hinigaan yan. Ibig sabihin either metaphorically or symbolically or literally. So no, nakikita natin yan ba? So may babasahin tayo dito sa Isaiah para meron tayong mabasa man na kahit konti. Ay mali pala tong cellphone na ginamit ko, yaw. Isaiah 22, pakinggan natin ha. Tandaan natin, meron silang tinatawag nating metaphor. Isaiah 22. Isaiah 22. Basahin ko mga kapatid. Pakinggan ninyo. And do you Isaiah have ear for 24, those heretic verse and 14. schismatic? The Lord Almighty has revealed His in my hearing. Ano In my hearing, till your dying day, the sin will not be atoned for, says the Lord, the Lord Almighty. This is what the Lord Almighty says. Go, say to this steward, to Shebna, Goodbye, the palaway palace daw ako. administrator, what are you doing here? And who have you permission to cut out a grave for yourselves here, heaving your grave on the height and chiseling your resting place in the rock? Bato. So no, nakikita natin at according din dun sa mga binabasa natin Palaway daw kanina, ako, na pinapakita talaga natin na ang high priest, kagaya nun sa tinatawag natin ni Eliakim, at saka sa iba pang mga high priest, gaya ng Zadok, kung saan matutulog pala sila sa tinatawag na slabstone. So kaya pala ang nakalagay dyan upon this rock, I will build my church, kefa, bato to bato, stone to stone. Yan yung structure ng building of David and Solomon. Yan yung structure ng building ni Solomon. Kung kailan ay ginawa ito, nakapatong ng mga bato. So yan yung inexplain dito ni Kristo. So ngayon sa tayo ni Jeroboam sa 1 King chapter 12, basahin ninyo. Gumawa si Jeroboam ng 2 goyang ginto
nilagay niya ito sa isa sa ba ata yun o Baal? At saka yung isa doon sa tinatawag nating Bethel. So ngayon sinabi ni Jeroboam, this is your Lord, this is your God. So from that time, yung panahon na iyon, pabalik doon sa tinatawag nating patras doon sa panahon ni Abraham. Yung panahon ni Abraham, yan lang yung holy place. So ngayon, sa time na sa tinatawag nating Babylon, nagiging pagan place. So lalabas doon na from time pala ni David hanggang ni Solomon, hanggang sa time ni Kristo, pagano tong lugar ng Canaanite, yung tinatawag nating Mount of Hernon ba yun? Herom. Na kung saan yan yung tinatawag natin modern day sa panahon ni Kristo, Caesarea Philippi, kung saan mayroong nakatayo doon na monumento na sobrang haba, at yan yung nilapitan ng ating Panginoon ayon sa Gemara mismo, sa Jewish tradition na writing, na yan yung Gemara na yung Diyos-Diyosan na tinayo doon sa Caesarea Philippi. At yan din yung in-explain dito sa tinatawag nating writings of Catholic faith, na yan yung specific area kung saan si Kristo nagtayo kay Pedro sa Mateo 16:18. So ibig palang sabihin, yung gates of Hades doon, yan yung tinatawag nating lugar ng mga Diyos-Diyosan, yung lugar ng mga Diablo. Kaya sinabi doon ni Kristo kay Pedro, na sinabi ni Pedro na huwag ka na magpatuloy, Panginoon. So sinabi naman ni Kristo, get behind me, Satan. So ibig palang sabihin, yung bato doon sa tinatawag nating Diyos-Diyosan na tinayuan ng panibagong bato talaga ng Diyos, ay pinasalikod niya or tinalikod niya yung bato ng mga Diyos-Diyosan o bato ng false God. So yan no, nakikita pala natin, kaya pala si Caesarea Philippi, kasi binalik niya yung glory na nawala sa time ni Abraham nung sa time na ng Babylon. At yung Diyos-Diyosan na monumento doon na pillar na sobrang haba, binasak niya ito, at yung pillar na ni Kristo na tinayuan doon sa pamamagitan ni Pedro, na sa pamamagitan ng bato din na si Pedro, ay pinawalang bisa ang lakas ng pillar ng Diablo na tinatawag nating mga pagano. So ngayon, ang Caesarea Philippi ang nakatayo doon, yung pillar na lang ng true God. So yan yung tinatawag nating pangalawang bundok, kung saan yung unang bundok Mount of Zion, at yung pangalawang bundok naman Mount of Meron. So noon nakikita natin yung tinatawag nating typology dito, at saka oral tradition ng tinatawag nating Hebrew. So importante talaga yan, makikita natin yan ng tinatawag nating true teaching ng Bible sa pamamagitan ng Gemara at oral tradition ng Catholic faith. Gemara, oral tradition yan ng Hebrew. So sana may natutunan kayo, hindi lang kayo basa kay basa, magmalalim naman kayo kahit minsan sa buhay ninyo. Hindi naman kayo nag-aaral, Diyos ko, por santo sa inyo. Basta makabasa lang na gitsubitis, kaya nga walang lakas ang Hades Kasi yun pala yung konteksto doon, binalik pala yan ni Kristo. Winasak pala niya itong masama na elemento doon sa Caesarea. Kaya pala walang lakas ang pintuan ng kamatayan, kasi ang Caesarea ay pintuan ng kamatayan. Alam niyo kasi yung konteksto sa Mateo 16:18. At saka yung tinatawag nating slab stone, kung saan ang high priest hihiga. Time na. Thank you. Bago ka magtanong, Sir Max, ipapaalala ko lang sa inyo na yung rule number 5 natin na sa pangalawang pagtatanong, pwede na po kayong magtanong kahit hindi dun sa inilatag niya. Okay po ba yun? Maliwanag po ba? Basta naka-inline sa topic, moderator, hindi yung kahit saan na topic. Sige. Okay ba yun, Sir Max? Parang napasarap. Okay yun, okay. Napasarap ang Sir Max. Okay na ba Okay, tayo? okay. Okay na tayo. Alam, may sunog pala sa kanila. Hindi,
Hindi, pag ganyan, pag may curfew na. Mm. Unang tanong ko, Jordex. Okay. Anong paragraph sa CCC nyo na sinasabing si Pedro at si Cristo ay magkapatong? Ay, hindi ko alam. Next question. Wala na yung Okay, next CCC question. policy yung question. Anong talata naman na sinasabing si Pedro at si Cristo ay magkapatong? Objection, moderator, clarification. Is it literally or symbolically or metaphorically? Or according to Diwa? Moderator, andyan ka pa ba? Sige, sasagot siya. Saanayin natin yung kanyang clarification. Bahala po siya, Mr. Moderator, kung literal ba yan, symbolical, o kung anong gusto niyang gawin. Basta anong talata na sinasabing si Pedro at si Cristo ay magkapatong. Okay. Matthew 16:18, moderator, no? Kasi yun nga, ika nga sa explanation Yung natin, kasi ako yung moderator. affirmative. Ikaw ay si Pedro, bato. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo po ang aking iglesia. Ayon ngayon sa binasa natin, ang temple of God ay magkapatong na bato. Next question. Okay? Binamit mo ang Matthew 16:18 sa tanong kung anong talata na sinasabi na si Pedro at si Cristo ay magkapatong. Ano ang Greek ng magkapatong na sinasabi mong nasa Matthew 16:18? Hindi ko alam, pero alam ko sa Hebro, ang tawag din sa Hebro, Eben Shatia. Okay, next question na ako. Ang Next sagot niya question. po hindi niya alam. Next Alam ko question sa ako. Hebro lang, sa Hebro, Eben Shatia. Next question. Okay. Sunod naman yung Hades na ginagamit, yung Hades. Ano ang ibig sabihin ng Hades batay sa Greek lexicon o lexical? Ang nakalagay dyan na Hades ay hell. Next question. Okay, next question. Ang tanong ko ano po ang ibig sabihin, hindi ko po tinatanong kung ano ang nakalagay. Ano ang ibig sabihin ng Hades na Hades din mababasa sa Greek? Hell, bro. Or, Okay, sunod na tanong na ako. Hell nga, hell. Okay, sunod na tanong. Next one. Sabi mo, ang itinayo ni Cristo ay structural building. Sinong scholar ang nagsasabi na ang itinayo ni Cristo ay structural building? Dito, sa tinatawag nating supporter natin dito sa Avodah Zarah 58. Isang Sino rabbi pong scholar talaga ang ito. tanong ko? Sino po? Rabbi yung mabibigay ko. Kasi sila yung nakaalam sa roots eh. Rabbi Ishmael. Rabbi Ismael? Tignan mo. Next question. Okay, ano sinasabi mong Rabbi Ismael? Ano sinasabi niya? Sinasabi ba niya na structural building ang itinayo ng Panginoong Kristo? Yes bro, kasi ang structural building na inexplain niya dito, ang two stone talaga, ang tinatawag nating foundation rock, yung tinatawag nating foundation rock, kailangan dalawa ang stone yan. Yan nga yung sinabi ko dito kanina. So yan yung tinayo doon sa Matthew 16:18, dalawang bato. Sunod na tanong. Sige bro, next question. Kung literal na structural building ang itinayo ni Kristo, literal din bang bato ang ginamit diyan sa Matthew 16:18? Yes or no? Hindi siya literalism na tumatawag talaga na si Pedro ay bato talaga na bato. Kristo bato talaga na bato. Kundi yung bato ng structure ng building at yung bato ng isang tao sa pagiging pagkabato din niya, inalintulad silang dalawa to form a temple. So yan yung in-explain dito na kailangan may dalawang bato, si Kristo at si Pedro. Next question. Next question. Okay. To form a temple, sa makatwid para sa iyo, structural building ay temple. Ngayon, ang tanong ko sa iyo,
Anong talata na nagsasabing si Kristo ay nagtayo ng templo? Dito, sa tinatawag nating Mateo 16:18, ang nakalagay kasi dito, and I tell you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. Yung tinatawag kasi nating church dito, sa 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 Aramaic ay assembly, kahal. Ibig palang sabihin kahal. Ngayon sa tinatawag nating Temple of Kahal, yan yung tinatawag Sunod na nating tanong, last question. Last question ko na. Ay kahal. Anong paragraph sa CCC na nagtayo si Kristo ng structural building? CCC. Nakalimutan ko. Next question. Pa yung Okay, paglalas. basta ata oras ko. 888 bata yun, oh. Or 268. Next question. Okay na, tapos Subos na tayo tanong ko. Tapos ka na. Yung oras ko pala, ubos na. Pumunta sa sa CCC. kaya na, Sir Max. 7 minutes. Yun, salamat. Sige, sige. Okay. Napansin niyo mga sagutan ni Jordex. Pagka wala na siyang maisagot, tatakbo ulit siya sa Matthew 16:18. Na sarili lang naman niyang paliwanag yung mga pinagsasabi niya. Kahit nga yung sinasabi niyang Rabbi Ishmael, wala man sinasabi doon na itinayo ni Kristo ay structural Naghanap ka building. ng scholar, hindi mo Siya lang tanggapin. mismo may sariling pakahulugan nun. Walang sinasabing ganun ang Biblia. Aba, challenge Kahit mga scholar, walang sinasabing nagtayo si Kristo ng structural building. Chucks ka, gawin ko kayo 1,000. Paano pa magtatayo si Kristo ng structural building na sinasabi ni Jordex na templo? May nakatayo ng templo. Yun nga yung pinasok ni Kristo Diba? Doon nga siya nagbasa. Doon din siya nagturo. Yan nga yung ginagamit ng mga Sabadista na sinasabing nagsabat daw si Kristo Nanghili ng Sabat Tapos doon din pumasok si Kristo sa templo na gawa na noon na hindi ito itinayo ni Kristo Hindi naman ang trabaho ni Kristo magtayo ng structural building Wala yan sa hula at hindi kasama sa misyon ng Panginoong Jesucristo na magtayo ng structural building. Pero balik tayo dyan sa sinasabing, kasi kung ano-ano na lang pinagsasabi ni Jordex kanina, nagkwento na lang na nagkwento. Iniuugnay niya pa yung dun sa, ano ba ito? Caesarea Philippi. Diba? Which is hindi tayo tutol na doon yung tagpo na sinabi Chucks ka. ni Kristo. Pinahabol mo Sa ko ano pa nga 1,000, yan na nandun sa Wala Mount ka, kayo Hermon, tuloy mo. yung Caesarea Philippi. Tapos yan din ang pinamumugaran ng mga pagano. Wala tayong tutol doon. Pero yung mga pinagbabanggit niyang hula, literal na hula kay Jordex, nang hula na lang. Nang magiging katuparan nun, yung binabanggit ng Panginoong Jesucristo. Saka isa pang bagay, isipin nyo, hindi talaga ako makamove on sa sinasabi ni Jordex na pinatungan Kahit sa symbolikal na paliwanag, hindi ko lubos maisip na ano sinisimbolo na pinatungan ni Pedro si Kristo. Walang ganon. Galaxy, first time na At kahit anong salin, wala ka rin mababasa na hinigaan ng mga obispo kasi para ma-connect. Yun dapat ang ginawa ni Jordex ewan ko, di siguro dahil sa kakakwento niya, nalimutan niya ng patunayan na yung paksa na yung bato sa Matthew 16:18, hinigaan ng mga obispo. Hindi niya na napatunayan yan nagkwento na lang siya kung ano-ano na lang pinagsasabi niya Dapat sana, pinatunayan mo muna na si Pedro ay isang high priest o obispo ng mga Katoliko. Yan na muna para ma-connect mo sana doon sa mga sinasabi mo na kumonekta kay Pedro yung mga obispo nyo. Dapat sana ganun. Kaya lang, ang problema sa'yo, Jordex, pinatunayan mo lang ng pinatunayan. Bagamat wala ka naman talaga napatunayan. Ang tinalakay mo lang yung tungkol kay Pedro. Hindi ang napatunayan mo, Jordex, yung mga obispo nyo.
Ito naman irebata lang, kaya nire-rebat ko lahat ng sinabi mo. Ano napatunayan mo sa paksa natin? Napatunayan mo ba na hinigaan ng mga obispo yung bato sa Matthew 16:18? Saan sa ginamit mong talata? Na pinatunayan mo na nakahiga yung mga obispo nyo dun sa bato na ang Panginoong Jesucristo. Ano sinisimbolo ng hinigaan? Kayo lang yung gumagamit ng terminong hinigaan eh. Hindi ko mahinuha at hindi ko lubos maisip. Ano sinisimbolo ng hinigaan? Hinigaan ni Pedro si Kristo? Nung mahigaan ni Pedro si Kristo, naghigaan din yung mga obispo nyo? E di ang nangyari, dinaganan. Dapat pala, ang pinatunayan mo dyan, dinaganan ng mga obispo si Kristo. Sipin mo, Jordex, yung kinikilala nyong Diyos, dinaganan ng mga obispo nyo. Hindi na hinigaan eh. Dinaganan kasi pinagtulong-tulungan eh. Hindi mo nga naipaliwanag ano sinisimbolo ng hinigaan. Kaya tuloy ako nag-iisip, ano yung napaliwanag mo ba kung alin dyan yung hinigaan? 2,000 Hindi ko tuloy na yan. malaman ano sinimbolo niyang hinigaan na sinasabi mo, napatutunayan mo eh. Kaya nababanggit ko tuloy yung terminong dinaganan. O kasi kung isipin mo, hinigaan ni Pedro. Tapos, O di pagkatapos ni Pedro, para mai-connect mo yung mga obispo nyo, ang sumunod na, yung mga pari ninyo. O di nangyari, nagpatong-patong ang lahat, nasa ilalim si Kristo, pinatungan ng pinatungan ng mga obispo nyo. Anong klaseng aral yan, Jordex? Walang ganyan sa Biblia. Kung mapapansin nyo, mga kaibigan, ang ginagawa ko dito, lahat ng sinasabi ni Jordex, dinedebang ko lang. Kasi wala naman akong kailangang patunayan. Inamin niya na rin mismo na yung Petra, kung saan nakatayo ang iglesia, si Kristo yun. Ngayon, siya mismo ang gumiba sa tinitindigan niya kanina na kay Pedro nakatayo ang iglesia. Maliwanag ang pag-amin niya. Sino yung Petra? Sabi niya, si Kristo. Tama ba na yung iglesia itinayo dun sa Petra? Sabi niya, oo. O kung si Kristo pala yung pinagtayuan, o si Kristo pala yung Petra, sa makatwid, sang-ayon ka na ang iglesia ay nakatayo kay Kristo, sinang-ayunan niya rin. Kaya lang, ang tinututulan niya ay hindi lang kay Kristo. Kung natayo kay Kristo ang iglesia, humiga din dun si Pedro. Kawawa ang Diyos ninyo. Yung kinikilala niyong Diyos, pinagtulong-tulungan yung higaan. 2,299. Wala kang napatunayan, nagkukwento-kwento ka lang. Yung mga pinagagamit mo pang referensya, mga hindi mapagtitiwala ang referensya. Sana ginamit mong referensya kahit papaano para paniwalaan ka namin. Mga referensya halimbawa sa amin. Time na, Kuya Mac. Aray ko. Jordek, ready ka na ba magtanong, Jordek? Yes, ready na. Sige. Ayon dito sa nilatag ko kanina kasi affirmative ako. Okay na. Okay, ayon sa nilatag ko kanina sa A Day in the Holy Temple. Agree ka ba na ang mga high priest ay humihiga sa slabstone ayon sa binasa ko kanina? Yan slabstone. Agree ka, yes or no? Hindi ako agree kasi mga invento nyo yan eh. Kaya yung mga referensya mo, wala nga ako ina-agreehan dyan sa mga pinagbabasa mong referensya. Okay. Next. Sunod na tanong. Pangalawang tanong. Catholic teaching ba yung pinabasa ko sa iyo or teaching ito mismo sa lahi ni Kristo? Categorical, mamili Ang ka. sagot ko, ang sagot ko, none of the above. Kasi yung pinagbabanggit mo, tingin ko, ikaw mismo gumawa niyan eh. Kaya nga pag tinatanong kita tungkol sa CCC nyo, wala kang maisagot. Di ba ang batayan nyo ng pananampalataya, ang lagi nyong pinagtatanggol, lahat mababasa sa CCC. Tapos ngayon kukuha ka ngayon Next question. sa Hudyo na teaching. Next question. Matthew 16:18, and the gates of Hades shall not prevail against it.
agree ka ba na itong bato na ito kung saan nagtayo si Kristo dito kay Pedro, ay itong batong Grabe, ito ay challenge bato ako. to ng Umabot ang Diyos-Diyosan, yes or no? $100 ah. Gift pa lang ah. No, hindi nga ako agree sa paliwanag mo na yung bato, na, 4,700 ayan, pinagkukuha mong picture, wala pa sa hindi mapagtitiwala. Tama, nasa Cesarea, nandyan ang mga Diyos-Diyusan, mga pagan beliefs nandyan. Pero yung mga pinagsasabi mo, pinagpapaniwala mo, pinagkukuha mo lang dyan, hindi mapagtitiwalaan yan. Next question. So agree ka ba na si Kristo ay cornerstone gaya na nakita mo? Yes, agree ako na si Kristo ay cornerstone, Amen. pero hindi ako agree sa sinasabi mong gaya ng nakita ko. Hindi ko ina-agreehan yon. Yung pagiging cornerstone ng Panginoong Jesucristo, yan ay simbolikal. Ang pinapakita mo, literal na cornerstone. Next. Okay. Sa pakita natin, ano yung slabstone? Ano yung slabstone? Agree ka ba na ang slabstone ay pwedeng mahigaan? Yes or no? Yes, yung slabstone pwede mahigaan, pero wag mo sasabihin higaan si Kristo. Kahit ikaw pwede kang humiga dyan eh. Aba, Isipin mo, ang paliwanag mo, hinigaan ni Pedro si Kristo. Wala ang ganun eh. Kahit sinong scholar, walang magpapaliwanag na hinigaan ni Pedro si Kristo. Sunod na tanong. Teka, objection lang ako, Mr. Moderator. Hindi kasi tumakbo yung 20 seconds ko. Hindi ko tuloy Ay, alam hindi kung pala? time na ba ako. Ay, pakibalik sa 3 O minutes, bro. hindi umandar yung 20 seconds ko kanina eh. Pakibalik sa 3 minutes. O balik mo sa 3 minutes ni Jordex. Andar yung 20 seconds ko. Ayan. Yung sinasabi mo na pwede higaan, kahit sino pwede humiga doon. Kahit anak ko pwede humiga doon eh. Diba? Pero yung sasabihin mo, si Kristo hinigaan ng mga obispo, malabo mangyari yun. Walang scholar na matino ang pag-iisip na magpapaliwanag na hinigaan si Kristo. Isipin nyo, kinikilala yung Diyos, higaan mo lang. Next question. Sunod na tanong. Sunod na tanong, paano ka makakahiga sa cornerstone kung ganito ang forma pala? Ang sagot ko, hindi nga hinihigaan eh. Ba't ba pinipilit mo hinihigaan? Tingnan mo yung tanong mo, hindi mo maintindihan paano ka makakahiga sa cornerstone kung ganito pala. Ay, objection, moderator. Ikaw mismo nagsasabi. Ad hominem, hindi ko daw maintindihan, moderator. Yung tanong ko, ad hominem, Counter objection ako. Ad hominem. Ano yung counter Counter objection. Wala pong ad hominem doon. Ang sinasabi ko, hindi niya naiintindihan yung tanong niya. So hindi yon referring or personal attack sa kanya. Yung tanong niya ang hindi niya naiintindihan. So wala po akong nalabag na rules, Mr. Moderator. Roger Dex, pakiliwanag na lang po ng tanong para maayos tayo. Sige, salamat. Okay, sige. Okay, next question. Ito bang himlayan na ito? Teka po, Mr. Moderator. Saglit lang po. Kasi sumasagot pa ako sa tanong niya, may oras pa ako noon. So nag-object siya, naputol yung pagsagot ko. Okay, Ano sorry, po yun, Moderator? sorry. Tutuloy ko po yung pagsagot ko. Sige. Ngayon, kung dahil sa tinatanong mong yan, hindi pwede, kasi sa tanong mo pa lang malalaman ng hindi pwede higaan ng cornerstone. Ang cornerstone, sabi mo si Kristo rin, sang-ayon ka doon. So hindi pwede higaan si Kristo. Ang paliwanag mo, hinigaan ni Pedro si Kristo eh. Hinigaan ng mga obispo si Kristo. O di tinututulan mo yung mismong paksa mo. Next question. Next question. So, sang-ayon ka pala na si Pedro bilang high priest ay slabstone at yung stone na iyon pwede mahigaan, yes or no? Hindi ako sang-ayon, napansin mo yung premise mo. Sinasabi mo, sang-ayon ako na si Pedro ay hinihigaan, si Pedro ay yung stone na binabanggit mo. Hindi ako sang-ayon doon. Yung slabstone, yun yung sinasang-ayunan ko na pwedeng higaan. Pero yung paliwanag mo sa premise mo, hindi ako sang-ayon doon, Jordex. Next question. Next question, basahin ko ulit dito. The elders being more sensitive, kasi matanda na daw, would sleep on the stone slabs. The younger Kohanim, or yung tinatawag nating pare, sleep on the floor. Grabe, laki ng pera na Si nagastos ko kay Pedro Jordex, bilang isang high priest
Saan nakatulog? Saan matutulog? Sa slabstone or sa floor? Ang sagot ko, none of the above. Alam ko natutulog si Pedro sa bahay nila. Pero yung patulugin mo si Pedro sa slabstone na pinagbabanggit mo dyan, tapos yung pati yung premise mo, sang-ayon ako si Pedro, high priest. Hindi nga ako Padamihan sang-ayon kaming dun eh. pera eh. Kala niyo siguro. Tsaka si Pedro, may respeto sa ano yan, sa bahay natutulog yan. Next question. Ano ako, poor? Ano akala mo, poor? Okay, sunod na tanong natin. Ayon dito sa tinatawag nating context ng Mateo 16:18, saan specifically sa Naka Cesarea 7,000 Philippi sa ano. tinayuan si Pedro ni Cristo? 7,014 sila eh. Saan 96 si Jortex specifically eh. sa Puchaks Cesarea niya. Philippi? Ubus ito. Doon nga sa binabanggit ko sa Mount Hermon. Kasi ang Cesarea Philippi nasa paanan o nasa rehiyon ng Mount Hermon. Doon yan binanggit ng Panginoong Hesukristo. Anong kinalaman niya sa paksa natin? Patunayan mong nakahiga ang mga obispo nyo kay Kristo. Ayan ang paksa. Next question. Okay. So sumang-ayon ka pala na dinala pa ni Cristo si Pedro sa Cesarea Philippi, especially sa Dan, kung saan nakatayo ang Diyos-Diyosan na si Baal. Sang-ayon ka, yes or no? Hindi ako sang-ayon sa mga pagpapaliwanag mo. Sang-ayon ako na si Pedro, si Kristo at ang iba pang mga alagad doon nag-usap, doon sinabihan ni Kristo sa Mount Hermon, sa Cesarea Philippi. Pero yung mga pinagsasabi mo, gaya ng premise sa pagtatanong mo, hindi ako sang-ayon doon, Jordex. Okay, next question. Time na. Ano? Time na. Ay, sige. Thank you. Ay, ano na conclusion? Ikaw mauna, bro. Sir Max, ako mauna eh. 5 minutes conclusion. Ayan. Yan, maraming salamat. Napansin nyo yung mga tanungan ni Jordex. Kahit siya, litong-lito sa mga tanong niya. Una, may pinakita siyang stone. Yung stone na cornerstone na pinakita niya, maaari daw bang higaan yun? Siya mismo tutol sa paksa niya. Kasi kung ang iglesia ay nakatayo kay Kristo at sinasabi niyang ang mga obispo ay nakahiga kay Kristo at sinasabi niya ring ang cornerstone ay si Kristo, which is ang ayon tayo doon, paano nga naman mahihigaan yung cornerstone na yun? So, ikaw mismo, di ba? Tinututulan mo yung sarili mong stand. Sinasabi mo magkapatong si Pedro tsaka si Kristo, paano papatungan, paano hihigaan ni Pedro si Kristo kung sa mismong tinatanong mo sa akin? Kaya nga sinasabi ko, hindi mo naiintindihan yung tanong mo. Ngayon, ipupunta mo dun sa bato na pwedeng higaan. Tapos isipin mo, ang tanong ni Jordex, paano ba, saan natutulog si Pedro? Anong klaseng tanong yan? Pati pagtulog ni Pedro. At pala ang pinatunayan mo dito, Jordex, patutunayan ko na si Pedro natutulog sa bato. Pinaghahanap na nga yung bato eh. Tapos gusto mo tulugan pa yung bato. Dito, napatutunayan lang natin. Ito, conclusion natin. Na talagang ang hilig mag-imbento ng mga Katoliko. Na kagaya niyan, patutunayan. Tingnan mo, siyang gumawa ng topic na yan. Hirap na hirap tuloy siyang patunayan na ang hinigaan ng mga obispo, si Kristo. Na sinasabi niyang yun yung Petra. Nagkanda gewang-gewang tuloy yung kanyang stand kung saan-saan na napunta. Bakit? Wala siyang napatunayan eh. Ako may papatunayan. Total, kanina pa na natin nadedebang tong si Jordex. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dun sa bato? Doon sa Petra. Na yan din ay ginamit na patungkol kay Kristo.
Sa unang Korinto 3:11, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan. Isipin mo, dadagdag mo pa si Pedro? So mo idadagdag si Pedro, sabi ni Apostol Pablo, sino man hindi na makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, Ano kundi kaya? ang nalalagay na. Sino yon? Na ito'y si Kristo. Hindi na Jesus. multi-code code. Tapos gusto mo patungan pa ni Pedro si Kristo? Wala Hindi na na ngang makapaglalagay eh. Pwede ka makasend-an, bigyan kita Ano ng pang patotoo ni Gcash. Apostol Pablo? Efeso 2:20. Wala ako Gcash Na mga ate. itinatayo sa ibabaw Goodbye. ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Hindi Jesus na ako din makasend ang eh. pangulong bato. Yan yung Petra Reset talaga. sa panulok. Kaya yung bato na ginamit sa Efeso 2:20 na Petra, yan din ang pinagtayuan doon sa Matthew 16:18 doon na ang ako, pagkakagamit sa Greek ay Petra. Kaya kung ano-ano pinagpapatunayan ni Jordex, ganito magpatunay Jordex. Dat pala, ako na lang ang nag-affirmative eh. Pinatunayan ko na ang bato na pinagtayuan ng iglesia ay walang iba kundi si Kristo. Kasi hindi ka marunong magpatunay. Kung saan ka napunta, nagkukwento ka pa. Nag-aaral pa kayo, no? Exegesis pa kayo. Hindi nyo naman pala naiintindihan yung mensahe ng Matthew 16:18. May pa-intro ka pa bago yung debate natin. Hindi ako lalayo sa Matthew 16:18. Kung saan ka napunta eh. Kung ano-ano yung pinagkukwento mo eh. Kahit si Apostol Pedro sang-ayon ang bato, si Kristo. Unang Pedro 2:5, kayo rin naman, gaya ng batong